Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mapanganib po na kalsada dyan ho sa Ibaan, Batangas. Batangas? Abay, problema na raw ito ng ilan po natin mga motorista. Bakit? Panuorin po natin. Tatlong dekada na mula nang bumagsak ang Catandala Bridge sa Ibaan, Batangas. Pero hanggang ngayon ay matindi pa rin ang epekto nito sa mga residente at motorista sa lugar. Ilang beses na inireklamo ang spillway dahil kapag tag-ulan ay kinakailangan umikot na mga nakatira doon, partikular na ang mga estudyante, ng 30 kilometro para lamang makarating sa kabayanan dahil sa taas ng tubig. Ngayon naman ay nirereklamo nila ang matarik na daan na wala man lamang safety signages at madalang na steel barricade para sa kapakanan ng mga motorista. Mga harang dito walang bakal. Kaya push ka agad yung Yung unang-una talaga dito dapat may mga signages dun sa taas pa lang na kailangan na-advise nila yung driver na kailangan nakapremera na talaga sila bago lumusong. Ilang sasakyan na raw ang nadisgrasya dito. Yung kurbada doon, medyo malimit din nga ang aksidente doon. Natsyempohan ng KP team ang pampaserong jeep na ito na nasa bangin pa at sinasabing kumitil ng 4 na pasahero ang naturang aksidente. Sa gabi, mas delikado ang lugar dahil sa sobrang dilim at headlight na lamang ng sasakyan ang nagsisilbing gabay sa daan. Hiling ng mga residente ng Ibaan na matupad na ang pangako na magpapagawa ng bagong tulay na lagi nilang naririnig sa mga politiko tuwing eleksyon. Naku po, matagal na pala hong problema ho to. Nasa linya ngayon po para bigyan po natin ng kilos prontong aksyon si Engineer Ronel Manimpin, Assistant Provincial Engineer po yan ng lalawigan po ng Batangas. Engineer Ronel, magandang hapon po, magandang gabi ho sa inyo. Magandang hapon po, sir. Opo, si Alex Santos po to, kasama ko po si Erwin Tulfo at si Ben Tulfo. Ito po yung Kilos Pronto sa PTV4 po tayo, live po tayo, Sir Engineer. Ano po pwede ho nating magawa ng paraan po dyan sa Ibaan, Batangas Road? Medyo matagal na problema to. Ano ba hong ginagawa ho ng ating pong engineering office po? Nakakuha na ho yan, may program na po yan. May pinabago lang po ang tingnan dahil yung pong dating nasira ay madaling nasira. Kaya po natin mas matibay na design. Okay. Oo. So, meron na ho kayong plano? Na yun. Opo, may plano ho kayo, sir? Oo, meron na po. Dari na po yung aming plano. Oo. Ano pong timeline ho natin, sir? Para in case malaman ho ng mga taga Batangas po, sir, yung pong gagawin yung aksyon. Tinatapos na po yung isa namin ginagawa din sa title at saka Malbar. Pero expected naman nung matatapos yun hanggang Friday bukas eh. Kung matapos yun natin ng Marta, next week po, mag-umpisa tayo doon sa Ibaan. Okay. Pwede ba natin bilis-bilisan, sir? Dahil matagal na to eh. Oo, yung ano eh, itong naka-schedule na, sir, naka-schedule na. Yun lang kung inuna namin, yun masyadong delikado, kaya inuna yung unang mga ginagawa. Sige po. Engineer, babalikan po namin yan, sir, ha? At least, pagbalik ko namin, may makikita ko kami talagang solusyon po dyan sa problema na yan, sir. Okay, Engineer? Apo. Sige po. Sige po, Engineer. Thank you so much po. Ayun. Parang naalaala ko tuloy yung bakas ng kahapon sa kabilang istasyon, tanghali. Ito pa rin. Ito yung public service na iba na hindi na gobernador si Vilma Santos. Iba pa yung gobernador pa rin siya noon. Ngayon hindi na, congresswoman na si Vilma. Ngayon, si Mandanas na ngayon. Tingnan na lang natin dito. Magkakamanas tayo rito. Joseph.